Nako po, eto na. Tumpak pala po mga kabida, ano, yung sinabi po ni Orly Gutesa, yung Master Sergeant na naging witness po diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee laban ho dito kay dating Congressman Zaldico at House Speaker Martin Romualdez po, ano, mga kabida. Kung maalala po ninyo, sinabi po ni Gutesa mga kabida na siya mismo yung nag-deliver ano ng mali-maletang pera po ano na bawat maleta may lamang 48 hanggang 50 million pesos po ano kung saan po ay i-deliver daw niya mga kabida doon po sa bahay po ni dating House Speaker Martin Romualdez diyan po sa may Taguig ano po mga kabida no. Yun din yung naging detalye po ano ng ICI doon po sa kanilang resulta po ng investigasyon laban ho dito kay Zaldico ano kung saan po mga kabida sinabi po ng ICI batay sa kanilang findings ito hong si Zaldico ay tumanggap po ng mali-malitang pera din ano mga kabida mula sa kung saan po ay tumanggap din ito hong si Zaldico po ano mga kabida ng mali-malitang pera na na kung saan po ay tumanggap din ito hong si Zaldico mga kabida ng mali-malitang pera no mga kabida kung saan po bawat isa meron pong 50 million pesos mga kabidang laman ano. Eto babasahin ko lang po ito hong article po ng ABS-CBN ano mga kabida. Ang title po dito, okay, 50 million per large suitcase. ICI detailed alleged kickback deliveries to Zaldico, ano, mga kabida. Yung source po dito ng ICI, okay, sa kanilang investigasyon, ito hong dalawa hong mga engineers po, ano, ng DPWH. Ito hong si Bryce Hernandez at Henry Alcantara po, ano, mga kabida. Okay? Eto po, babasahin ko lang po yung portion po kung saan mali-malitang pera daw yung deliveries po mga kabida, okay, kay Zaldico, ano po, okay. Ang sabi po dito, deliveries were allegedly made at the parking area of Shangri-La Hotel in Taguig or to a house that co-owned in Valle Verde 6 in Pasay City with the cash transported in boxes and pieces of luggage. Orly Gutesa, who introduced himself as COS former security consultant, made similar allegation at a Senate Blue Ribbon Committee in September, but said the deliveries were made to other properties he said co-owned. Ayan. So, kung titingnan po natin mga kabida, tumpak yung naging detalye po, ano, testimonya po ni Orly Gutesa po mga kabida, dun po sa testimonya ng ibang mga witnesses, dun po sa investigasyon po ng ICI, ano? Okay? 50 million pesos. At nakalagay sa suitcase po, ano, mga kabida, yung testimony po ni Gutesa, yung pera, kinuha po nila doon ho sa bahay po ni Zaldico, ano, mga kabida, at i-deliver daw nila, allegedly, doon po sa bahay po ni Martin Romualdez sa may McKinley Street, ano, sa Taguig City po, ano, mga kabida. Oh, see? Dinetalye po ni Orly Gutesa yung paano ho nila dineliver at ano po yung laman po mga kabida no, ng suitcase o maleta ano, na kanila pong dineliver po doon ho daw sa bahay po ni Martin Romualdez, ano, mga kabida. In fact, ang sabi po niya, kung naalala po ninyo mga kabida, umabot po ng 35 maleta po, ano, ang kanila hong dala po. Okay? Doon sa kanyang testimonya po mga kabida sa Senate Blue Ribbon Committee, ano? Kaso lang po wala para bang hindi po binigyan po ng bigat po yung kanyang testimonya sa halip po mga kabida
isiniraan po ito hong si Orly Gutesa po, ng mga kritiko po niya, po. Kahit na po ito hong si Senator Lacson po, naniniwala po mga kabida na fake ito hong si Gutesa po, mga kabida. Okay? Ang tanong po dito, bakit po hindi po nila sinuri, okay, yung testimonya po ni Gutesa po mga kabida, At saka bakit hindi po nila ginamit to? Nag-coincide naman po yung kanyang testimonya doon po sa nakuha po na detalye po ng ICI, mga kabida, doon po sa ibang mga testigo. Diba? Sana pinurso nila yon. Alam niyo kung bakit? Kasi po, pag pinurso nila yon mga kabida, matatamaan po ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez. Okay? Kaya yun, hindi po nila ginamit. Pinalitaw po mga kabida na si Orly Gutesa po ay hindi po credible witness. Pero halos magkapareho po mga kabida yung detalye po ni Orly Gutesa doon po sa nakuhang detalye po ng ICI po mga kabida mula sa ibang mga witnesses kagaya na lang po ni Bryce Hernandez, at saka ito hong si Engineer Henry Alcantara po, dati hong engineers po mga kabida ng DPWH, po. Diba? So, yun yung hindi ko maintindihan po porque yung kay Gutesa po, malilink doon ho si dating House Speaker Martin Romualdez, hindi po nila ginamit po. At tinawag po nilang hindi ho credible. Ito hong si Gutesa po, mga kabida, Pero magkapareho ang halos details, doon po sa kanilang mga testimonya, mga kabida. Yun yung sinasabi ko po, na ang ICI po, mayroon pong impression po mga kabida, mula sa publiko, na hindi ho patas, mayroon pong pinoprotektahan po mga kabida. Kahit na itong Senate Blue Ribbon Committee, may impression din na pinoprotektahan po nila ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez. Kasi mantakin nyo nabanggit na po ang pangalan po ni House Speaker Martin Romualdez po mga kabida doon po sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, biglang pinatigil po. Okay? At nagdadahilan po ito hong si Lacson na magre-resign siya dahil nawalan na raw ng kumpiyansa yung kanya mga kasamahan sa kanya. Tapos yun pala, kukunin muli, yung chairmanship po ng Senate Blue Ribbon Committee, po, after several weeks. Diba? Anong ibig sabihin po doon? Para lang po pahupain po yung issue po against Romualdez, mga kabida. Yun na po yung nangyari po, Diba? Kaya nga, hindi ho nakapagtataka po mga kabida kung ang investigasyon po dito at ang mga personalidad na kakasuhan po mga kabida, hindi po kasama po si Romualdez. Yun din yung idinaing po mga kabida, ni Senator Rodante Marcoleta. At in fact, tinanong po niya ang ICI kung bakit hindi po nila isinali po si dating House Speaker Martin Romualdez. Na malinaw naman po dun ho sa testimonya po mga kabida ng dalawang mga testigo. Okay, hindi lang po si Gutesa po mga kabida, maging ito hong si Corley Discaya po, nabanggit din niya ito hong si Romualdez na kabilang po sa mga mababatas po mga kabida na binigyan po ng 25% po na kickback daw mga kabida mula sa kanilang mga proyekto na nakuha po nila mula sa gobyerno po. See? Itong dalawang mga testigo po hindi po ginamit. Okay? Yung kanilang testimonya hindi po binigyan po ng bigat mga kabida. Kasi tingin daw nila itong dalawa po hindi ho credible. At hindi ho maaaring maging state witness po dahil sa tingin po nila, ito hong si Discaya po o ang mga Discaya po ay hindi po least guilty mga kabida. So yon, So ang lumabas ngayon na mastermind ho dito, kung susuriin po natin mga kabida, ito hong si Zaldico. Okay? Nawala na po sa picture, ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez. Kasi kung pagbabatayan po natin yung sinabi po ni Remulla, wala pa hong konkretong ebidensya po laban ho dito kay Romualdez po as of now, mga kabida. Pero pwede ho siyang kasuhan
ng gross negligence dahil ho sa kanyang pabaya po bilang House Speaker during that time, pinili po ang isang chairman po ng appropriations diyan po sa House at hindi man lang nag-usisa doon po sa ginawang budget po ng House. Yun yung naging negligence daw mga kabida ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero other than that, wala na po. Okay? Hindi ho siya pwedeng kasuhan ng plunder kasi wala hong ebidensya against him, mga kabida. Okay? So, sana po tayo papunta po dito, mga kabida. Okay? Yung tingin po nila na sangkot ito hong si Romualdez, mga kabida, doon po sa flood control issue at maging sa 2025 national budget po, wala. Hindi ho siya kabilang po doon ho sa mga inirekomenda po, mga kabida, ng ICI. Okay? So, para po sa inyo, anong tingin po ninyo dito, mga kabida? Sa ulat po ng ICI na tumugma po, doon po sa naging testimonya, mga kabida, ni Orly Gutesa, ang witness po ni Senator Rodante Marcoleta na nagdawit po, kina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.